Sa mga balitang mayroong pag-asa, pinalakas ang paglilingkod ng mga leader sa isinagawang CLC-wide Sabbath School Convention sa gymnasium ng Manila Adventist College. Pamilya, itinampok bilang sentro ng pagpapala sa Area 7 Family Ministries Retreat. Evangelism at Leadership Training, pinaigting sa Ilocos Sur sa ilalim ng Harvest 2025. Elders Crusade sa Occidental Mindoro, naging kanlungan ng pag-asa sa gitna ng bagyo. Sa Linungan Adventist Church, ipinagdiwang ang 3 dekada ng pananampalataya at biyaya ng Diyos. Adventist Possibility Ministries, naghatid ng pagkalinga sa mga balo sa Lutukan, Sariaya, Quezon. Youth Sports Festival at Mid-Year Praise Program, pinagsamang isinagawa sa Sablayan, Occidental Mindoro. Lahat ng yan, ihahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng mga balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa Luzon. Sa temang Faith That Grows, Disciples That Multiply, naganap ang Central Luzon Conference-wide Sabbath School Convention sa Manila Adventist College Gymnasium. Naramdaman dito ang presensya ng Diyos sa bawat lectures, taos-pusong panalangin at pagkakaisa. Ito ang nagdulot ng mga bagong kaalaman at inspirasyon sa paglilingkod ng mga butihing Sabbath School leaders. Ang kabuoang detalye nasa Balitang May Pag-asa ni Jem Ezra Rosas. Isang araw ng inspirasyon, pagtuturo at panibagong sigla sa paglilingkod ang naranasan ng mga pastor, miyembro at Sabbath School leaders sa isinagawang Central Luzon-wide Sabbath School Convention nitong June 21, 2025 sa Manila Adventist College Gymnasium. Sa tema, Faith That Grows, Disciples That Multiply, layunin ng pagtitipon na palalimin ang pananampalataya ng bawat isa at palawakin ang gawain ng pagdidisipulo sa buong Central Luzon Conference. Ang team namin ng CLC ngayon sa convention ng Sabbath School ay yung mag-grow ang faith ng mga kapatid and then mag-multiply ang discipleship program. Intention niya na magkaroon ng total member involvement. Ito yung panawagan ng ating General Conference na ang lahat ng mga kapatid ay ma-involve sa misyon. Kaya ang tanging agency ng church natin na makalapit at makapagdala ng maraming mga tao sa Panginoon ay ang Sabbath School. Kaya this convention, ang kanyang pinaka main target ay ma-involve ang mga kapatid sa pagdidisipulo ng maraming tao para sa Panginoon. Dumalo rito sina Pastor Jules Bermudez, Sabbath School Director ng NLPUM, Pastor Daniel Malabad, NLPUM President, at Pastor Noel Galang, Presidente ng Central Luzon Conference, bilang suporta sa adhikain ng Sabbath School Ministry. Napakahalaga po ang atin pong naganap na Sabbath School Convention dito po sa CLC na ang layunin po nito ay to inspire, to equip and to mobilize. Kung ang susundan po natin ay yung cycle ng disciple making evangelism plan na prepare, plant, cultivate, harvest, and preserve. Kung ito po ang nangyayari sa loob ng iglesia, alam natin na marami pong mahihikayat at kakaunti lang ang atin pong drop out sa loob ng iglesia. So, ang ating dalangin na bawat iglesia sana ay merong ongoing disciple-making evangelism plan na kanilang sinusundan buwan-buwan hanggang matapos ang taon. Bukod sa kanila, ilan pa mga pastor ang nanguna sa plenary sessions na tumalakay sa mga practical at spiritual na paraan upang palakasin ang mga leader at miyembro ng Sabbath School. At higit pa sa lahat, sa pag-abot ng mas marami pang tao. Nakita ko na ang ganitong klase na pagsasanay sa loob ng isang araw ay humikayat sa akin upang lalo pang paglalimin ang pag-aaral na mayroong kailangan sa relasyon sa Panginoon, mapatibay ang mga kapatid, lalo sa nurturing na aspect ng ating church sapagkat isa ito sa dapat na bigyang pansin sa ating pong iglesia.
Ang convention ay hindi lamang isang pagtitipon kundi paalala na ang lumalagong pananampalataya ay dapat magbunga ng mas marami pang disipulo para kay Kristo. Una sa lahat ay pinapasalamatan natin ang Panginoon. Naging successful ang ating convention. Pangalawa, nais kong pasalamatan ang organizer ng convention na ito, si Pastor Jules coming from the Union at si Pastor Sulabo from Central Luzon Conference. Very organized at alam natin na hindi ganito karami actually yung in-expect. Ang attendance natin ay full pack. Ang sabi nila ay almost 1,000. So we praise the Lord for that. Sana ay ito yung maging pasimula ng lalong masigla at sama-samang masayang paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Jem Eza Rosas, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Sa isinagawang Area 7 Family Ministries Leaders Spiritual Retreat, muling pinagtibay ang panawagan na ang pamilya ang dapat maging unang lugar ng kagalingan at pagmamahalan. Sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aaral at pagninilay, pinalakas ang mga leader upang mas epektibong maglingkod sa kanilang tahanan at komunidad. Si James Michael Alvarez para sa report. Sa panahong kabi-kabila ang pagsubok na kinakaharap ng bawat tahanan, huminto sandali ang Family Ministries ng Area 7 upang magnilay, muling kumonekta at muling manumbalik sa orihinal na layunin ng Diyos para sa pamilya. Sa temang Family, a Place for Healing, Intimacy and Restoration, ginanap ang isang makabuluhang spiritual retreat sa Camp Ngili River sa Barangay Iba, San Jose, Tarlac. Sa bawat awitin, panalangin at pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, paulit-ulit na pinaalala ang layunin ng pagtitipon. Ang pamilya ay dapat maging unang lugar ng kagalingan at pagmamahalan. May mga problema kasi sa Adventistang pamilya na kung minsan ay hindi natin mabigyan ng solusyon, kaya ginanap ang programang ito upang mapag-usapan kung ano man yung pwedeng gawin sa tulong ng ating Panginoon. Ilan sa mga mahalagang tinalakay ay ang pagpapatawad, pagiging bukas sa damdamin, at paglalagay kay Kristo sa sentro ng pamilya. Isa na sa napakagandang bahagi na ito na aking nagustuhan ay yung pagkakaroon ng testimonies ng ating mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, kailangan nating magkaroon ng inspirasyon, makapulot tayo ng magagandang karanasan kung paano ang Panginoon ay nanguna sa ating mga pamilya at kung paano ito nasolusyonan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Naging isang banal na karanasan ang retreat na ito, puno ng katotohanan, pagbubukas ng damdamin at muling pagkakabuklod ng mga puso. Ma-empower ang mga family ministries leaders na kanilang matutunan ang mga paraan kung paano ba pagtulong sa mga pamilya, especially when it comes to intimacy, trauma and restoration or forgiveness within the family circle. At saka hindi lang doon sa kanila, kung hindi pagdating nila sa mga churches kung saan sila mag-serve, ay makakreate din sila, makacraft din sila ng mga program to empower also the fellow family ministries leaders in their churches at saka hindi lang sa churches, to the community as well. Sa pagtatapos ng retreat, hindi lang maaalaala ang baon ng bawat isa, kundi ang panibagong layunin, itayo ang mga tahanan sa pundasyon ng pagpapatawad, pag-ibig, at pananampalataya kay Kristo. Mula sa Camp Ngili River sa San Jose, Tarlac, ang mga family ministries leader ng Area 7 ay muling uuwi na may lakas at panibagong layunin na muling itayo ang pamilya bilang isang lugar ng kagalingan, pagkakalapit-lapit at pananumbalik. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa. O si James Michael Alvarez, nagbabalita para sa Hope Today, HCNP News. Bilang tugon sa panawagan ng Harvest 2025, matagumpay na isinagawa sa Suyo, Santa Cruz, Ilocos Sur ang ikalawang yugto ng Evangelism and Church Leadership Training. Mahigit 300 leader mula sa iba't ibang lugar ng Northern Luzon Mission ang nakiisa sa pagsasanay ng layong palalimin ang kaalaman at pagtutok sa misyon ng pangangaral sa buong rehiyon. Ang detalye ng kaganapan doon, balitang may pag-asa ni Diosdado Estrado.
Sa patuloy na layunin ng Iglesia na paigtingin ang gawaing pangangaral sa hilagang bahagi ng Luzon, matagumpay na isinagawa ang ikalawang yugto ng Evangelism and Church Leadership Training noong Hunyo 14 sa taong kasalukuyan sa Suyo, Santa Cruz, Ilocos Sur. Dinaluhan ito ng mahigit 300 mga lider ng Iglesia mula sa Area 1 hanggang Area 3 na masiglang tumugon sa panawagan ng programang Harvest 2025. Pinangunahan ang naturang seminar ni Dr. Vic Luis Ariola III, Vice President ng Pacific Union Conference, kasama ang Presidente ng Northern Luzon Mission at ilan pang mga direktor. Layunin ng aktibidad na bigyang kasanayan ang mga lokal na leader upang mas mapalawak at mapalalim ang gawaing ebanghelyo sa kanilang mga distrito at mapanatiling masigla at buhay ang paglilingkod ng Iglesia. Sa programang ito, binigyang diin ang kahalagahan ng matibay na pamumuno sa Iglesia, epektibong pangangaral at ang espiritual na kahandaan sa paglilingkod at mapanatiling matibay at lumalago ito. I came here to teach church growth and evangelism here in Poblas Pio, Ilocos Sur. We're happy to have more than 300 people, church leaders in attendance, particularly pastor. And this pastors and church leaders conference is to empower and to equip God's modern disciples to preach the everlasting gospel through the trilogy of kingdom growth. And I'm happy that here in Northern Luzon Mission, we are all blessed that we are ready to answer God's call. I will go here in Northern Luzon Mission and beyond. Malaki ang natutunan ko sa seminar na ito. Ito ay magawa sa aming iglesia. Ito ay puro positive ang dapat gawin para maging lumago at maging maganda at maging marami ang miyembro ng iglesia. Ang seminar na ito ay nakatulong sa akin dahil napalakas yung pagkakilala ko sa Diyos at sa paggawa ng gawain para sa Kanya. Ayon naman sa Ministerial Secretary ng Northern Luzon Mission, ito ay malaking tulong para sa Harvest 2025. Malaking tulong ito para sa Harvest 2025 na ating gagawin this coming September 2025 evangelism. Upang sa ganon, marami pang mga tao ang mahikayat sa pamamagitan ng ating mga kapatid sa bawat iglesia na kinaaniban ng ating mga elders na pinangungunahan ng ating mga pastors at mga care group leaders. Napakalagang seminar po ito kasi ito'y may kinalaman kung paano ang iglesia ay maging malusog, maging masigla na papasok sa mga barangay at bubuksan ang gawain ng Panginoon doon, magtatag ng mga kaanib, tumawag ng mga alagad ni Kristo at hindi magtatagal, ito'y maging company of believers at ma-organize na isang iglesia. Sa mga lekturang ipinagkaloob ni Dr. Ariola, na kami naniniwala, nananampalataya ng mga kapatid ay na-equip kung paano sila maki-involve sa gawaing evangelism, church planting, multiplication, church growth seminar. Praise God po. Ang matagumpay na seminar ay isa lamang sa serye ng mga aktibidad sa ilalim ng Harvest 2025. Isang inisyatibo upang maabot ang mas marami pang mga tao para madala sa Panginoon. Sa tulong ng mga sinanay na lider, inaasahang mas lalawak pa ang impluwensya ng Ebanghelyo sa Hilagang Luzon. Mula dito sa Suyo, Santa Cruz, Ilocos Sur, ito si Diosdado Estranio, nag-uulat para sa Hope Today at CNP News. Sa kabila ng pag-ulan,
Isang makapangyarihang patotoo ng biyaya ng Diyos ang nasaksihan sa Elders Crusade na isinagawa sa Barumbong, Mapaya 2, Occidental Mindoro sa ilalim ng Harvest 2025. Sa temang Kanlungan sa Bagyo, 7 gabi ng pag-aaral, panalangin at bukas na talakayan ng isinagawa na nagbunga ng 8 bautismo, kabilang ang isang batang babae na buong tapang na tumugon sa panawagan ng Panginoon. Ang kwento na nagtatagumpay at lumalagong gawain sa bahaging iyon ng Occidental Mindoro, balitang may pag-asa ni Jayesh Madayag. Sa kabila ng pagulan at pangambang dulot ng tagulan, isang makapangyarihang patotoo ng biyaya ng Diyos ang nasaksihan sa komunidad ng Barumbong, Mapaya 2, San Jose Occidental, Mindoro sa isinagawang Elders Crusade sa ilalim ng inisyatibong Harvest 2025. Sa pakikipagtulungan ni Sir Florence Domingo, isang Adventist at college faculty na residente ng lugar, isinagawa ang programa sa tabi ng kanyang tahanan. Sa kabila ng ulan, sa panalangin may pananampalataya na pasimulan ng Elders Crusade na pinangunahan ni Dr. Wenceslao Pagia Jr., Head Elder ng Hope SDA Church. Sa temang Kanlungan sa Bagyo, 7 sunod-sunod na gabi ng pagtuturo, pagsamba at bukas palad na diskusyon ang isinagawa. May 40 kabataan ang lumahok sa storytelling sessions habang 30 katao naman mula sa komunidad ang dumalo sa adult sessions. Nagbukas ang puso ng marami. Maraming katanungan ang lumabas tungkol sa langit, Sabado, pagkain at kaligtasan. Isang patunay ng kanilang lumalalim na pagkaunawa at interes. Sa huli, 8 tawang binautismohan sa Aroma Beach noong June 21, kabilang si Rian May, 11 taong gulang na batang babae mula sa Mapaya 2 na tumugon sa tawag ng Diyos. Kahit siya lang ang naglakas loob mula sa kanyang komunidad. Ang Elders Crusade ay hindi lamang isang matagumpay na programa. Ito ay naging simula ng mas malawak pang misyon sa Mapaya 2. Sa susunod na mga linggo, inaasahan ng Bible studies at home visitations bilang ikalawang yugto ng evangelism sa lugar. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Jayesh Madayag, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. 3 dekada ng katapatan ng Diyos ang ipinagdiwang sa Salinungan Adventist Church sa kanilang ika-30 anibersaryo na may temang Rooted in Faith, Flourishing in Grace. Sa mga patotoo, pag-awit, panalangin at pagbabalik-tanaw, muling pinatibay ang pananampalataya ng mga miyembro. Isang paalala na ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na gumagabay sa bawat hakbang ng iglesia. Alamin ang masayang kaganapang ito, inihahatid ni Hannah Lea Edurese. Ngayong araw, Hunyo 21 taong kasalukuyan, ay pinagdiriwang ng Salinungan Church ang kanilang ika-30 anibersaryo na may temang Rooted in Faith, Flourishing in Grace, 30 Years of God's Goodness. Pinangunahan ito ng mga masigasig na partisipasyon ng mga miyembro ng iglesia bilang pasasalamat sa katapatan ng Diyos sa nakalipas na 3 dekada. Nagbahagi ng mga patotoo ang mga kapatiran kung paano kumilos at naging mabuti ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Isinunod naman ni Pastor Mario Palaya ang isang taimtim na panalangin. Kasabay nito ay ang pagbibigay ng mga kapatiran ng munting handog bilang alay sa Panginoon. Binahagi rin ni Brother Nixon de la Cruz ang kasaysayan ng simbahan, mula sa pagsamba noon sa ilalim ng puno ng mangga hanggang sa pagkakaroon ng maganda at maayos na simbahan kung saan nila idinaraos ang araw ng pagsamba. Sa 30 years na aming pananampalataya, mayroon yung mga bagay na naghahadlang. Yung sa pagkakatag niya, yung sa mga nagiging problema, marami din yung mga tumututol na maging itatayo ang iglesia na to, pero patuloy pa din dahil sabi ko nga na dahil sa church na ito ay nabigyan po kami ng matatag na pananampalataya, matibay na patuloy dahil dito nakatayo ang iglesia ng Salinungan. Nagbigay naman ng tinapay ng buhay si Pastor Tony M. Cabanesas Jr. na nagpaalala sa kahalagahan ng pananampalataya at katapatan sa Diyos. Isa pong kagalakan at karangalan na ako ay naimbitihan na magsalita sa 30th anniversary ng Salinungan Church at aking hinihiling sa Panginoon na patuloy na ang mga kapatiran dito ay patuloy ding maglingkod at magtapat sa Kanya at hindi lamang sana ngayong taon na ito na magsiselebrate sila ng kanilang anniversary at higit sa lahat
ay hindi na lamang dito sa Pilipinas o dito sa mundo na sila ay magse-celebrate ng kanilang anniversary, kundi ang higit sa lahat ay doon na sa langit na mag-celebrate tayo ng mga anniversaries dahil sa kabutihan ng Panginoon. Kaya aking hinihiling ng mga kapatiran dito sa Salinungan na kayo mga kapatid ay magtapat sa Kanya at patuloy kayo na maglingkod sa Panginoon. Sa pagtatapos ng programa, mananatiling buhay ang mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at paglilingkod. Tunay ngang sa loob ng 30 taon, ang Salinungan Church ay naging patunay ng paglago sa biyaya ng Panginoon at patuloy pang lalago sa mga darating na taon. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa mula dito sa Northeast Luzon Mission, Hanalea Edurese, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Sa kauna-unahang pagkakataon, matagumpay na naisagawa ng Adventist Possibility Ministry ang pagbisita at ministeryo para sa mga kababaihang balo sa Lutukan Church. Isang hakbang ng pagkalinga at pagpapalakas ng loob para sa mga kapatid nating patuloy na nananampalataya. Si Lala Alamag para sa Balitang May Pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, matagumpay na naisagawa ang pagdalaw ng Adventist Possibility Ministry sa mga kapatid nating balo sa Lutukan Church na sinuportahan ng buong kapatiran. Layunin ng programa na palakasin ang pananampalataya ng mga balo kung saan sila ay nag-iisa na sa buhay. Sila ay ipinanalangin ng mga elder, hinandugan ng mga awiting makalangit at binigyan ng konting regalo upang ipadama ang pagmamahal ng iglesia. Tinatayang nasa 18 kapatirang balo ang nabigyan ng regalo at kalinga. Ang iba na mahina ng pisikal na kalagayan dahil sa katandaan ay dinalaw at ipinadama rin na hindi sila nag-iisa. Naging emosyonal ang ibang mga balo sa isinagawang sorpresa ng pagdalaw ng naturang ministry. Minsan, iniisip ng ilan, kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, parang nawalan ka na rin ng direksyon. Pero kayong narito ngayon, kayo po ang kabaligtaran niyan. Kayo po ay patuloy na nagpapakita ng tapang, tiwala sa Diyos at malasakit sa iba. Ang puso ninyo ay hindi nawala, kundi lumawak pa. Para sa inyong mga anak, apo, at para sa amin dito sa simbahan, kayo po ay hindi mga balo sa mata ng Diyos. Kayo po ay mga reyna at hari ng langit na may korona ng pananampalataya. Mga kapatid sa pananampalataya, sa kabila ng sakit ng pagkawala, pinili mong magpatuloy, maglingkod, magmahal at manalangin. Sa bawat ngiti mo may kwento ng tagumpay. Sa bawat hakbang mo sa simbahan may gabay ng pananampalataya. Hindi man namin nasasabi palagi, salamat. Ang buhay mo ay patunay na ang Diyos ay tapat kahit sa gitna ng unos. Naway ipadama niya sa iyo araw-araw. Hindi ka nag-iisa. Magitan po ng APM at ng buong iglesia ng Lutukan, Seventh-day Adventist Church ay matagumpay pong naisagawa ngayon ang kauna-unahan na paglulunsad ng International Day for the Widow na pinangunahan nga po ito ng APM. So ang lahat po ay amin pong ibinabalik ang papuri sa ating Panginoong Jesus. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako si Lala Alamag, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Sa Sablayan, Occidental Mindoro, pinagsamang sigla ng paligsahan at lalim ng pananampalataya sa isinagawang Youth Sports Festival at Mid-Year Praise Program. Sa gitna ng kasayahan at pagsamba, ipinahayag ng kabataan at buong iglesia ang pasasalamat sa Diyos. Isang patunay ng aktibong paglilingkod at masaganang biyayang tinatamasa ng iglesia sa kalagitnaan ng taon. Para sa masayang kaganapan, si Elsa Guyo nag-uulat na may balitang may pag-asa.
Mula sa paligsahan ng lakas at talino hanggang sa sama-samang pagpupuri at pasasalamat, matagumpay na naisagawa ang Youth Sports Festival at Mid-Year Praise Program ng mga kapatiran dito sa Occidental Mindoro. Dalawang makabulong aktibidad ang patuloy na nagpapatunay sa kabutihan at masaganang ani ng Panginoon. Sa temang Champions for Christ Ready for Harvest, pinangunahan ng Adventist Youth Federation ang Occidental Mindoro Province-wide Sports Festival na ginanap sa Sablayan Sports Complex. Isang linggong puno ng kasiyahan, pakikipagkaibigan at espiritual na pagpapatibay ang naranasan ng mga kabataang Adventista mula sa iba't ibang distrito ng probinsya. Bukod sa mga sports at team building activities, naging makabuluhan din ang mga plenary sessions na tumalakay sa kabuuang paglago, pisikal, emosyonal, sosyal at higit sa lahat, espiritual. Bilang paalala ito sa kabataan na sa gitna ng kompetisyon at kasiyahan, ang tunay na tagumpay ay ang pagiging handa sa ani ng Panginoon. Ang lesson na inaasahan ko na matutunan ng mga kabataan ay una, pag sila ay naging tagasunod ni Kristo. Pangalawa, ay sa kanilang pagsunod kay Kristo talagang merong mga problema, merong mga kaguluhan. Ngunit sa dulo, merong pag-asa na ang Panginoon na nagsugo sa kanila ay merong nais na ibigay sa kanila. At sa pagiging nilang champions, sana sila magpatuloy at maghanap pa ng mga fellow champions sa Panginoon. Samantala, sa Sablayan Astrodome naman, idinaos ang Occidental Mindoro Mid-Year Praise Program sa temang Harvest 2025 Called to be Faithful. Pinangunahan ito ni Pastor Hermogenes Villanueva at dinaluhan ng mga kapatiran mula sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Karapatan para sa akin ang maanyayahan dito sa Occidental Mindoro. Ito ay pagkakataong ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kagaya ng aking pabalita sa aking pagparito, ang Panginoon ay tapat. Sa kabila ng ating pagiging hindi tapat, ang ating Diyos ay mananatiling tapat sapagkat hindi niya pwedeng itakwil ang kanyang katangian bilang tapat na Diyos. Sa inyo, mga kapatid, lalo na sa mga bagong binyagan, at sa mga nakita ko kanina na masiglang tinanggap ang katotohanan at tatanggapin sa pamagitan ng bautismo ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas, aking ipinapayo bilang manggagawa ng Panginoon. Kung dumating man at anuman ang inyong pagdaanan, manatili tayong tapat sapagkat hindi niya tayo pababayaan. Isang okasyon ng pasasalamat at pagpupuri sa mga biyayang natanggap sa unang kalahati ng taon. Marami ang tumugon sa panawagan ng bautismo, isang patotoo na ang ani ng Panginoon ay patuloy na isinasagawa. Habang sama-samang sumasamba, taimtim ang panalangin ng bawat isa para sa masaganang biyaya at katapatan sa misyon habang papalapit ang Harvest 2025. Mula rito sa Mindoro Island Mission Sablayan Occidental Mindoro, El Saguyo nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Para po sa ating public service, tinatawagan po ng pansin si Eunice Lorenta Gaviola na ayon sa tala ay 20 taong gulang nang ipanganak ang kanyang anak at nakatira sa Daang Amaya 2, Tanza, Cavite. Siya po ang ina ng batang si Megan Gaviola na huling nakasama ng kanyang ina noong August 15, 2018, bandang alas 11 ng umaga sa Mama Mary Maternity Lying-in Clinic, Punta 1, Tanza, Cavite. Kung kayo po ay magulang, kamag-anak o sino mang nakakilala, hihiling po namin ng inyong agarang pakikipag-ugnayan. Maaari po kayong tumawag o mag-text kay Ginoong Rodolfo C. Buhay, ang OIC ng MSWD ng Tanza, Cavite sa numerong 0998-858-4945. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila, pakinggan ng AWR 89.1 FM.
Mapapanood din ng mga teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, Northern Luzon Philippine Union Mission, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyo maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag HCNP News sa inyong mga social media posts. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, sa ngalan ni Pastor Sherman Fedacan, ako si Wilmer G. Mestrito at ito ang Hope Today, HCNP News.